inspirasyon, no, sa bawat na naglilingkod sa kanya. So inayos ko lang po yung isang cellphone kasi yan po ginagamit ko sa YouTube. I-upload ko lang po mamaya, no. Kaya nga sabi doon, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin, no. Ito yung sabi niya sa Romans chapter 12 verse 12. Sabi doon, magalak kayong lagi sa inyong pag-asa. Kasi bakit? Alam naman natin yung pag-asa, ito ay nagbibigay ng kagalakan, no? Kasiyahan sa bawat isa sa atin. Kasi nga, kapag ang tao ay nawalan na ng pag-asa sa buhay, ano yan, para kang buhay, pero you're living dead, no? Buhay ka, pero para kang patay. Kasi nga bakit? Kasi wala ka ng pag-asa no? Murang tao pag nawawalan ng pag-asa, nasisiraan na ng loob, parang bahala na, no? Parang kung ano man mangyari sa buhay niya, yun na yun, no? Pag sinabihan na siya ng doktor, may taning na kayong buhay, pag sabi ng doktor wala na silang magagawa, nawawala na yung pag-asa nila, no? Kaya nga nawawala yung kagalakan, no? Kasi kapag wala ka ng pag-asa, ano yun, para kaya nga tayo gumigising, no? Sa bawat umaga tayo ay tumatayo sa ating mga higaan kasi tayo umaasa na may magandang umaga, no? Nasa araw na yon may magandang mangyayari sa buhay natin, no? Kaya nga kahit may problema, no, kahit may karamdaman, mayroong mga hinaharap tayo ng mga pagsubok sa buhay, pero dahil umaasa tayo ay naniniwalang merong magandang mangyayari sa araw na ito, no? Kaya nga tayo bumabangon, no, gumigising. Yes, may mga problema, may mga kabigatan tayong pinapasan sa buhay natin, hindi naman pumawawala yun. Pero dahil sa pag-asang yun, ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no, na magpatuloy. Kasi siyempre ang ating pag-asa nasa Panginoon, no, na kay Lord yung pag-asa natin. Hindi sa tao, no? Kasi minsan may mga tao umaasa sa kapwa niya tao, pero siyempre ang tao kasi may limitasyon yan, no? Hindi lahat magagawa niyan, kahit na sabihin niya pang tutulong yan sa iyo, pero may mga sitwasyon kasi minsan na unexpected na dumarating, no? Hindi inaasahan. Kunyari meron siyang hindi rin inaasahan na gagastusan, o meron din nagkasakit sa kanyang sambayanan, o meron silang pangangailangan na bigla lang dumating. So kahit na kapag sabi siya sa yung tutulungan ka, minsan yun nga, may mga bagay kasi na hindi mo inaasahan din, no, yung taong tutulong sa iyo. So siyempre malulungkot ka, no? Minsan sasama loob mo kasi hindi ka matutulungan, no? Pero sa atin kasi is yung pag-asa natin nasa Panginoon, no? Alam natin kontrolado niya ang lahat ng bagay, at alam natin na sa bawat umaga na tayo gumigising, mayroong inilalaan, no? May inihahanda ang Diyos sa bawat isa sa atin, no? Sa bawat araw-araw ng buhay natin, kahit ngayong araw na ito, piniprepare na ng Diyos yung pangangailangan natin sa kinabukasan, no? Kaya tayo umaasa na mayroong maganda na mangyayari sa atin, no? Sa bawat problema na dumarating sa buhay natin, alam natin na may solusyon ito, no? Sa karamdaman may kagalingan, no? So makikita natin dito kasi ito yung nagbibigay ng kagalakan. Kaya sabi niyo, be joyful in hope, no? Magalak ka dahil sa iyong pag-asa. Dahil sa pag-asa ay ito ang nagbibigay sa atin, no, ng inspirasyon, no? Iba yung lakas, iba yung kaligayahan, diba? Kasi nga nagkaroon ka ng pag-asa, no? Katulad niyan pag yung mga na natabunan sa mga cave, diba? O yung mga minero, diba? Pag nandun sila sa isang kuweba at lumindol at natabunan sila, so minsan hahanapin nila, kunyari yung pinaka-entrada is gumuho, maghahanap sila na pwede nang lalabasan, no? So minsan ang tao nawawalan ng pag-asa na, no? Sabi niya, dito na tayo mamamatay, no? May makakita pa ba na sa atin, no? So minsan makakita ka lang ng kahit yung aninag lang, no, ng liwanag, kahit maliit lang na aninag na liwanag, magbibigay sa ito ng pag-asa, no? Kasi alam mo may way palabas, kasi nga lumusot yung liwanag galing sa labas, no? So magbibigay ito sa iyo ng iba yung kagalakan. Yung ikalawa dun is magtiyaga kayo sa inyong kapigatian, no?
patient in affliction. Magtiyaga sa inyong kapigatian. Tayo may mga kapigatian na dinaranas din sa buhay, no? May mga tao pag namatayan, no, namimighati sila. Kapag ang anak mo ay naligaw ng landas o mahal natin sa buhay ay napariwara ang buhay, namimighati tayo o nalulungkot tayo, no? At kapag may mga nagkakasakit, no, sa pamilya natin, nandun yung kalungkutan, no, namimighati tayo. Pero sabi doon, magtiyaga ka, no? Kasi alam naman natin, kahit sa atin naman, no, kasi sa Pilipino, sabi, pag may tiyaga, may nilaga. Pero pag naka-kay Lord ka, pag nagtsatsaga ka, may biyayang darating, no? Yung mga kapigatian sa buhay, yung mga hirap na dumarating sa buhay natin, sabi doon, magtiyaga ka lang, no? At darating din yung time na ang lahat ng ating pagpapagal, yung kahirapan natin, ay pagagaanin niya ng Diyos, no? Kaya nga sabi doon, magtiyaga. Kasi pag hindi tayo nagtiyaga, mag-give up ka, no? Kaya nga magkasunod yan, yung pag-asa, yung pagtsatsaga. Kasi kapag ang tao ay may pag-asa sa buhay, umaasa, no, meron siyang na hindi siya mananatiling mahirap o mananatili sa kanyang higaan o sa karamdaman, siya ay nagkakaroon ng pag-asa, kaya nga nagtsatsaga siya, no? Na kahit mahirap, nagpapatuloy siya, no? Kasi alam niya na ang ending, no, ng kanyang ginagawa ay may mabuting mangyayari, no, sa hinaharap, no? Ganun sa atin, diba? Yung pag-aaral, may mga kapagatian ka dyan. Lalo kapag may mga exam, may mga babayarin, di ba? Yung mga lalo mga pasukan, di ba? Kailangan ng mga gamit sa eskwelahan, no? Pero nagsusumikap pa rin, no, sa pag-aaral, no? May mga nagwo-working student, no? Kasi yung magulang niya, o tatay niya, o nanay niya namatay, no? So yung breadwinner sa kanila kinuha na ng Lord, so sila meron nahirapan sila, no, sa buhay, pero nagsumikap, no, nagtiyaga. Kaya ngayon tinatamasa na nila yung bunga ng kanilang pagtsatsaga, no? Kasi minsan yun ang problema lang sa tao, madaling give up, no? Kulang sa tiyaga, di ba? Kaya sasabihin niya, pwede na yan, okay na yan, no? Kasi nagmamadali na, ganun minsan yung tao, no? Gusto natin instant, no? Gusto natin mabilisan, no? Kasi pag kung sa magluluto ka ng karne, no, kaya yung sinabawan na nilagang baka, mas masarap yan pag medyo, no, pahihinhinan mo lang, yung mahina lang yung apoy, no? Kasi pag mabilisan, wala, no? Iba yung lasa niya, no? Tsaka mas maganda yung malambot, so medyo matagal talaga, no? Kailangan mo talaga magtiyaga. Pero kahit ilang oras mo namang niluto yun, dahil mahina lang yung apoy, pero yung lasa naman, satisfy ka naman, di ba? No, nasasatisfy ka. Kaysa naman yung minadali mo, hindi mo nagustuhan yung lasa, tapos ang kunat pa. Di ba? So hindi mo ma-enjoy, bakit? Kasi minadali mo, no? Di ba? Sister Joy, yan. Hindi mo siya mai-enjoy kasi nga minadali mo, no? Pero dahil naghintay ka, nagtiyaga ka, so masarap yung higop ng sabaw mo, no, ng nilagang baka. Ganun yun sa buhay, mga kapatid, no? Kaya minsan kailangan natin talaga magtiyaga, no? Kaya ang lahat ng bagay, meron po yung kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras yan. Hindi natin pwedeng pilitin ang isang bagay na hindi pa hinog sa panahon, no? Kasi imbis na masatisfy ka, ma-enjoy mo yung pagkain, baka hindi mo siya makain, no? So nagluto ka ng sinaing, no? Dahil nagmamadali ka, kinuntian mo lang yung tubig, no? Para sabi mo madaling kumulo. Kasi nga gutom-gutom ka na, no? Ano nangyari sa sinaing mo? Di hilaw, di ba? So hindi ka na satisfy. Yeah. So kala mo kasi pag kinuntian mo yung tubig, yes, mabilis maluto, no? Hindi mo alam, magiging hilaw. Ganun din sa buhay natin, no? Kasi pag natanggap mo yung isang bagay, dapat magbibigay sa'yo ng kagalakan yun. Kasi kung hindi ka naman masasatisfy, walang halaga, no? Walang kwenta, walang saysay yung pagtsatsagang yun, no? Kaya magtyaga kayo sa inyong kapigatian, no? Kasi nga alam natin na lahat ng ating pinagdaraanan, lahat ng kapigatian, papalitan niya ng kaligayahan ng ating Panginoon, no? Basta magsumikap tayo.
Kasi mas maganda kasing natanggap natin yung isang bagay na pinaghirapan natin, no? Kasi hindi natin pinaghirapan, yes, matutuwa tayo, pero iba pa rin yung kagalakan, no? Kasi ikaw mismo mapapaisip ka, no? Para ikaw mismo ma-amaze ka eh. Kasi kung sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong karunungan at lakas, hindi mangyayari kung ano ka man ngayon, no? Yung pagpapalang natatanggap mo ngayon, natatamasa mo, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, the more mo siyang ma-appreciate, no? Kahit ikaw mismo paano, no? Kasi nandun yung pagsaba ng Diyos. Kasi tayo ay nagtsatsaga. Kaya yung iba, wala na. Ganun na lang yung buhay nila. Kasi bakit? Kulang sila sa pagtsatsaga. Diba? So yung pang-last dito mga kapatid is yung faithful in prayer, no? At palaging manalangin, no? So sabi doon, una is magalak sa inyong pag-asa, magtiyaga sa kapigatian, at palaging manalangin, no? So be faithful in prayer. So ayun napakalaga kasi ng prayer, no? Yun kasi yung pinakasandigan natin, no? Pwede nating masasandalan kapag tayo ay nasa mga kagipitan ng buhay, no? Hindi lang naman sa kagipitan, no? Kahit yung ano man yung sitwasyon natin, no? Masaya ka man, malungkot, no? Malakas ka man o mahina, may karamdaman o sa wala, may pera o sa wala, may biyaya man o tama-tama lang, dapat nandun pa rin tayo nagpipray sa Diyos. Yung constant communication natin sa Panginoon, no? Kaya palaging manalangin. Kasi bakit? Kasi hindi natin alam no? Kung kailan aatake yung kaaway. Hindi natin alam kasi pwedeng mangyari sa kinabukasan. Kahit mamaya, kahit ako pag-uwi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari pag-uwi ko, di ba? So kailangan pa natin mag-pray, no? Di ba? Kasi minsan kung saan pa nga yung time na parang akala mo okay, no? Minsan yung akala mo parang payapa ang lahat, yung pa nga minsan yung delikado. Kasi minsan masyado tayo nagpapabaya na rin, di ba? Kasi sabi mo ay okay na, no? Ang maganda panahon, no? Payapa. Tapos bigla kang magugulat, may darating na hindi mo inaasahan. So mabibigla ka ngayon. Pero dahil kung tayo ay nagbababad sa prayer, yes, may mga bagay na darating na hindi natin inaasahan, pero prepare yung sarili natin, no? Kasi bakit? Kasi kasama natin yung Diyos, no? Kasi tayo ay nananalangin sa Kanya. So ito lamang mga kapatid, no, yung bagay na gusto pong ipabot ng Diyos sa atin, no? Magalak tayo, no? Yung taong nawawalan ng pag-asa, yung taong walang pag-asa sa buhay, parang na yan, yung living dead, no? Buhay ka pero parang ka ng patay, no? Kasi parang tinatamad ka ng mabuhay, o parang ayaw mo nang huminga. Yan, no? Pag nawawala ka na ng pag-asa, parang gusto mo nang itigil yung paghinga mo, no? Parang sasabihin mo na puro ka na nagre-reklamo, sasabihin mo na lang ginawa ko ng lahat, no? Ginawa ko ng lahat, no? Pero katotohanan, lang push lang, no? Di ba? Kailangan lang natin yun magalak tayo. Kahit mayroon tayong kasi gumagaan ang lahat ng bagay kung nandun yung ligaya, nandun yung kasiyahan sa puso natin, no? Kahit anong bigat ng pinapasan natin, kung nandun yung joy sa puso natin, gumagaan ang lahat ng bagay, no? Magtiyaga, kasi nga sa bawat pagtsatsaga may biyayang naghihintay sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo manghihinawa, hindi tayo titigil, no? Kung tayo magpapatuloy, makakarating tayo sa race, no? Sa finish line ng buhay natin, mararating natin yung mga iprepare ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matatanggap natin yung mga inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Na yung sa kapigatian, ang susunod nito yung kaligayahang nagmumula sa Panginoon. At manatili at palaging manalangin, no? Be faithful in prayer, no? Sa pagising natin sa umaga, ano man yung ginagawa natin, sa ating pagtulog, patuloy po tayong manalangin, alalahanin po natin ang naglikha sa atin, at pasalamatan natin siya sa buong araw na tayo pinatnubayan at ginabayan at iniligtas ng Diyos. Yes, may dumating man na problema, pero hindi tayo masyado affected kasi nga alam nating kasama natin ng Diyos. So God bless po mga kapatid.